Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Father Benedict. Walang eksaktong taon, probinsya ng Cebu. Maraming tao ang may kaalaman sa lihim na karunungan, ngunit iilan lang ang talagang nakakaunawa nito. May ilang naniniwala na kung may alam ka sa lihim na karunungan, maaari ka ng manggamot, magpalayas ng masamang elemento, o hindi kaya naman pumuksa ng mga taong may kaalaman sa itim na salamangka. Kagaya ng lahat ng bagay sa mundo, ang lihim na karunungan ay may dalawang muka, itim at puti, kaliwa at kanan, mabuti at masama. Ayon din sa ilang nagmamarunong, hindi naman batayan kung anong bahagi ng lihim na karunungan ang alam mo. Ang mahalaga, kung paano mo itong gagamitin. Ngunit bago tayo magsimula, naway isang katanungan ang magmarka sa isipan. Kung kayo ang tatanungin, mas gugustuhin niyo bang matuto ng lihim na aral o mas mabuting wala kang alam? Mangyari tapusin ang kwento bago sagutin ang katanungan. Isang babala. Ang kwentong ito ay binahagi sa atin ng isang pari ng simbahang Katoliko. Sinadyang itago ang totoong pagkatao. Sensitibo ang paksang inilahad, kaya kung hindi bukas ang pag-unawa, huwag nang makinig. Mula sa relihiyosong angkan itong si Benedict, ang ilan sa kanyang mga tiyuhin ay pare o hindi kaya naman lay ministro sa simbahan. Hindi nakaligtas si Benedict sa tradisyon, napilitang magpare dahil na din sa kagustuhan ng ama na mapabilang sa kinikilalang hanay ng mga banal ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Kaso nga lang hindi ito ang gusto ni Benedict. Nais ng nooy 20 taong gulang na binata maging sundalo. At dahil mas matimbang para sa kanya ang pagsunod sa kagustuhan ng ama, napilitang pumasok sa seminaryo. Pero kalaunan, nagustuhan din ni Benedict ang lugar. Unti-unting nagbago ang pananaw. Matapos ang ilang taon, inordinahan bilang ganap na pare ang binata. Nang mga panahong ito wala na ang ama. Kaya naman hindi na ginampanan ng pagiging pare. Tumuloy sa pangarap bilang sundalo. Dahil din dito, hindi maiwasang maliitin na makasamahan. Kesyo hindi marunong humawak ng baril at hindi kayang pumatay ng kalaban. Ngunit pinatunayan ni Benedict ang sarili nang minsan itong mapasabak sa isang engkwentro. Malakas ang ulan. Nasa gitna sila ng malawak na nyogan. Nagpapatrolya ang pangkat ni Benedict ng mga sandaling ito. Nang hindi sinasadya na makasalubong ang isang armadong pangkat. Bilang militar, trabaho nila ang panatiliin ang kapayapaan. Ipinagbabawal ang pagdadala ng sandata sa lugar, kaya kagad nilang hinarang ang pangkat. Benedict, alam kong unang sabak mo sa engkwentro. Basta huwag kang aalis sa likuran ko. Wika ni Ador, isa sa mga kasamahan ni Benedict. Huwag mo ko masyadong isipin. May sapat akong kasanayan sa pakikipaglaban. Kung sakali mang magkaroon ng engkwentro, alam kong gagawin ko, buddy. Alam ko pero hindi ka kagaya namin eh. Sa pagkakaalam ko, pari ka bago maging sundalo, di ba? Oo, tama ka. Hindi ko naman binitawan ng pagiging pare eh. Mas gusto ko lang maging sundalo. Ibang klase ka rin ah. Ikaw pa lang ang nakita akong pare na mas gustong humawak ng baril kaysa Biblia at Kosipiyo. Biglang huminto ang pag-uusap ng dalawa. Nakarinig na ng putukan. Dali-daling nagtago si Ador. Samantalang si Benedict naman, pinuntahan ang mga kasama. Tinawag pa ito ni Ador, ngunit patuloy na tumakbo ang binata. Gumante ng putok. Napag-alaman nito, mga kalaban ang pangkat na nakasalubong, kaya hindi na ito nagdalawang isip sa pagbaril. Nagawa niyang iligtas ang dalawang kasama
na kumumpronta sa mga armado. Napatay ang mga kalaban. Nang gabing yun, napahanga ni Benedict ang mga kasama. Hindi nila akalaing may tapang pala itong itinatago. Dahil sa ginawang kabayanihan, nairekomenda ang binata para sa pagpapataas ng ranggo. Kinausap ito ng kanyang sarhento. Magaling ang ginawa mo, Benedict. Dahil doon, iminungkahi ko na itaas ka ng isang ranggo. Sapat naman ang iyong kredibilidad. Tapos ka ng 4 na taong kurso sa kolehiyo. At bukod pa doon, isa kang ordinadong pare. Kaya paniguradong aaprobahan ng nakakataas ang pagtaas ng ranggo mo. Hindi ko naman po hinangad na mapataas ang ranggo pero salamat ho. Ginawa ko lang po yung sa tingin kong tama. Nararapat sa isang kagaya mo na maitaas ang posisyon. Nga pala, ano bang nagtulak sa'yo para maging militar? Wika ni Cabral. Pangarap ho. Simula pagkabata, nasa puso ko na yung pagiging sundalo eh. Hindi nga lang pumayag ang mga magulang ko. Kasi iba yung gusto nila para sa akin. Pero nung nawala si tatay, doon na ako nagkaroon ng pagkakataon na isa katuparan yung matagal ko ng pangarap. Pag-uusap ng dalawa. Ilang araw ang nakalipas, may dumating na sulat. Ito ay tugon sa pamunuan tungkol sa rekomendasyon para kay Benedict. Nabalitaan ng mga nakakataas ang ginawang kabayanihan na itaas kaagad ang ranggo. Walang niya, tignan mo nga naman oh. Sarhento ko na ngayon, Padre Benedict. Sasaludo ba ako sa'yo, magmamano? Ikaw talaga pareng Adoro, puro kakalokohan. Tumaas lang yung ranggo ko pero ako pa din to. Nga pala, bumubuo ko ng isang pangkat na ililipat sa kabilang bayan. Isasama kita ha. Kahit hindi mo sabihin, alam mong sasama ako sa'yo eh. Nga pala, bakit sa kabilang bayan? Hindi rin malinaw pero mamaya kakausapin ako ni Sargento Cabral. Baka doon ko pa malaman kung anong dahilan. Pag-uusap ng magkaibigan. Maya-maya pa pinatawag siya ni Cabral. Pagpasok pa lang na opisina, sinalubong na ito ng sarhento. Mabuti at nandito ka na, Sargento. Nga pala, pinapakilala ko sa inyo si Padre Paterno. Siya ang paring nakadestino sa parokya ng kabilang bayan. Padre, siya si Sargento Benedict. Ang grupo niya ang bagong pangkat na itatalaga sa bayan niyo. Nga pala, isa din siyang pare. Ikinagagala kitang makilala, Padre Benedict. Pero nung ginagawa ng isang alagad ng simbahan sa uniforme ng isang mandirigma. Alam mo, Padre, hindi mo naman kailangan magsuot ng sutana para maglingkod sa Diyos. At ipagmayabang na isa kang pare. Tignan niyo ang kwelyo ko. Nakasarado pa din. Oo nga, patunay na lingkod ka pa rin ng Diyos. Tama, Padre. Nga pala, anong sadya niyo dito? Siguro si Sargento Cabral na magpapaliwanag sa'yo ng bawat detalye. Mopo ka, Sargento Benedict, para may paliwanag ko na maayos ang sitwasyon. Pag-uusap ng tatlo. Ipinaliwanag ni Sargento Cabral ang dahilan kung bakit personal na pumunta si Padre Paterno sa impilan. Ayon dito, isang sekta ng kulto ang nanggugulo sa bayang nasasakupan. Tinatakot ang mga residente. Ang ilan ay napilitan ng sumapi sa kanilang grupo sa takot na pagbalingan ng mga ito. Ayon kay Padre Paterno, ang mga naunang pari sa kanya ay pinatay. Isinabit ang ulo sa mismong altar ng simbahan. Natatakot na ang mga tao sa bayan, Sargento, at wala na kaming ibang naisip na paraan. Kahit ang kapulisan at munisipyo, ayaw nang makialam sa kanilang mga gawain. Maging ang alkalde ng bayan, nagbitiw na rin sa tungkulin. Literal na wala nang pinuno ang bayang yun. Ito ang dahilan kung bakit kita inatasang magbuo ng pangkat bilang alagad ng simbahan. Alam kong may nalalaman ka tungkol sa mga ganitong bagay. Kulto? Teka,
Anong layunin nila? Bakit kailangan nilang pumatay ng mga tao? Pinipili nila ang mga taong pinapasali sa grupo. Kabilang sa listahan nila, mga taong may impluensya o hindi kaya naman may katungkulan sa pamahalaan. Pilit nilang ipinapatigil ang mga misa sa simbahan. Dahil sa takot, walang nagsisimba. At gaya ng sinabi ko, sa oras na suwayin mo ang gusto nila, kamatayan ang kakahantungan mo. Hindi naman makatarungan yun. Sige, Sarhento, ang totoo niyan. May mga napili na akong tao na sasama sa pangkat ko. Kaso 7 lang kami. Pero tiwala naman ako sa mga kasama ko. Magaling, Sargento. Umaasa ako na magagawan nyo ng paraan ang problemang to. Hindi ako mangangako pero gagawin ko ang lahat. Malutas lang ang problema. Sige, Sargento. Kakausapin ko mga kasama sa misyon. Nang sa ganun, makapunta kami kagad sa lugar nyo. Pagsapit ng hapon, matapos ipaliwanag ni Benedict sa mga kasama ang detalye ng misyon, nagpasya silang lumakad. Pambihira, Padre Sargento. Bakit kailangan namin magubad ang uniforme? Nako, Dor, pwede ba? Huwag mo nga akong tawagin na padre na sarhento pa. Simula ngayon, masanay kang tawagin sa pangalan ko, ha? Dahil hindi kailangan malaman ng mga taga-baryo na mula tayo sa militar. Pero ikaw nakasutana. Kami, ano magiging balat kayo namin? Di magsasaka. Magpapanggap tayo na sasapi sa kulto para mapasok natin ang kanilang lungga. Mula sa loob, uubusin natin sila. Madaling sabihin pero mukhang sobrang delikado ng binabalak mo, Padre Benedict. Wala namang madaling trabaho, Ador. Isipin mo na lang para sa mga tao ang gagawin natin. Kayo din mga kasama. Pasensya na kung nailagay ko kayo sa ganitong uri ng misyon. Wala kang dapat alalahanin. Gaya nga ng sinabi ko, para sa tao ang gagawin natin kaya ayos lang. O siya, sige na. Kung handa na kayo, kailangan na nating umalis. Naghiwa-hiwalay ang mga ito dahil isa sa mga bilin ni Benedict. Hindi sila dapat makitang magkakasama. Habang papasok ng bayan, pagkarating isa-isang dumating ang 7 kasapi ng pangkat. Nanatili sila sa simbahan. Doon pinag-usapan ng maayos ang plano. Nang mabuo ang stratehiya, inatasan ni Benedict ang mga kasama na magpahinga. Ang ilan ay nagbabantay at ang iba ay nagmanman sa paligid. Kinabukasan araw ng linggo, nagsagawa ng misa si Padre Paterno. Naroon sina Benedict, pati na rin ang mga kasama. Napansin ng binata na halos walang dumadalo sa misa, pero tumuloy pa rin si Padre Paterno. Maya-maya pa pumasok ang 2 lalaki, nakasuot ng maayos na damit. Ang buong akala ni Benedict magsisimba ang mga ito. Pero biglang nilapitan si Padre Paterno na noon ay kasalukuyang nagmimisa. Binala na kita, Padre. Hindi ba sinabi namin, wag na wag kang gagawa ng misa sa simbahan? Bakit hindi ka nakikinig? Wika ng isa sa mga kalalakian. Nang mga sandaling yun, nakaupo sa likod ni Padre Paterno si Benedict. Nakasuot ng itim na sutana, nagpapanggap na panauhing pare. Napatingin sa kanya ang isa sa mga kalalakian. Tinanong si Padre Paterno, "At sino ang isang to? Talagang nag-imbita ka pa ng bisita?" Wala silang kinalaman dito. Mula sila sa syudad. Pinadala ng arsobispo para mag-obserba. Mabuti naman kung ganun. May kinatawan pala ang arsobispo dito. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya papatayin. Kailangan may magatid ang mensahe sa mga nakakataas ng simbahan. Pakiusap, Matias. Huwag mo siyang gagalawin. Ako nang... Hindi na naituloy ni Padre Paterno ang sasabihin. Tumayo si Benedict. Naglakad papalapit sa kinaroroonan ng mga kalalakian. Nang mga oras na yun, nakaupo lang ang mga kasamang sundalo.
nakahanda sa anumang mangyayari. Si Ador naman, nasa mataas na bahagi ng simbahan, nakaumang na ang baril sa mga kalaban. Tinignan ni Benedict ang kaibigan at sa pamamagitan ng tingin na yun, naunawaan nito ang gustong sabihin ng binata. Maaari ko bang malaman ko nung dahilan kung bakit kailangang ipahinto ang banal na misa? Tanong ni Benedict. Ibinaling ng isa sa mga kalalakihan ang tingin sa kanya. Banal! Alam mo ba ang sinasabi mo, Padre? Paanong naging banal ang pagsamba sa mga rebulto? Paanong naging banal ang pag-idolo sa mga santo? Ang totoong kabanalan, ang pagkilala sa kabuuan ng kasulatan ng Diyos. Teka, mukhang gusto ko ang paraan ng pag-iisip mo. Maaari mo ba akong samahan sa inyong pinuno? Wala pang nakakakita ng mukha ng pinuno. Dahil sa oras na masalayan mo yan, sigurado na ang kamatayan mo. Ang pakikipag-usap sa kanya ng harapan, kamatayan. O sige, kung yan ang magiging kapalit, walang problema sa akin. Kung talaga mapilit ka, isasama ka namin. Pero wag mo kong sisihin ha. Kung maisabit sa altar na ito ang ulo mo. Hugo, dalin mo ang taong yan. Wika ni Matyas sa kasamang si Hugo. Dinala ng kasama nito si Benedict. Naaayon ang lahat ng plano. Muli nitong tinignan ng kaibigan bago tuluyang umalis. Malayo ang nilakad ng mga ito bago narating ang kuta ng kulto. Nakapiring ang mga mata ni Benedict. Ngunit naririnig niya ang boses ng isang lalaki na tila nangangaral. Kasunod nito ang palakpakan at hiyawan. Nandito na tayo. Hugo, ipasok mo na ang taong yan sa kubo ng pinunong Martin. Tinanggal ng lalaking nagngangalang Hugo ang piring ni Benedict. Nakita nito ang napakaraming tao. Nakatitig sa kanya ang lahat. Ramdam ng binata ang bigat ng oras sa paligid. Alam niyang may kung anong kadilimang bumabalot dito. Maya-maya pa pumasok sila sa isang kubo. Nakita ni Benedict ang isang lalaking nakasuot ng itim na damit. Nakaupo ito sa gitna ng isang pamilyar na selyo. Maligayang pagdating, Padre. Benedict ang pangalan ko. Ikinagagalak kitang makilala, Padre Benedict. Maaari ko bang malaman kung ano ang nag-udyok sa'yo na pumunta sa kuta ko? Gusto ko sanang malaman eh. Ano ba yung pinaglalaban nyo? Hindi pa ba nasabi sa'yo ni Matyas, ang pakikipag-usap sa akin ng harapan ay kamatayan? Alam ko. Bago pa man ako pumunta, binigyan na ako ng babala ng tauhan mo. Kung ganon, handa ka mamatay. Simula nang isuot kong sotanang to, naging karangalan para sa akin ang kamatayan. Isa itong uri ng tagumpay na walang gantimpala makakatumbas. Kung ganon, handa ka nga sa kamatayan. O sige, sasabihin ko sa iyo kung anong pinaglalaban namin. Pero dalawang bagay ang maaaring mangyari sa iyo. Una, mamatay. Ikalawa, maisilang muli. Maisilang muli. Anong ibig mong sabihin? Mabubuksan ang isipan mo tungkol sa katotohanan. Ang kasulatan sa Biblia may mas malalim pang kahulugan. Hindi lang ito tungkol sa mga propeta at mga nagawa ng anak ng Diyos o kaganapan ng kasaysayan. Nagtataglay ito ng aral na hindi kailanman mauunawaan ng isang taong hindi bukas ang isipan. Lalong napukaw ang atensyon ni Benedict sa mga sinabi ng pinuno. Napagtanto na may malalim itong pag-unawa tungkol sa kasulatan. Kung hindi naman kalabisan, maaari ko bang malaman anong buhay mo bago ang kulto? Medyo personal ang tanong. Pero sige, sasagutin ko.
Kagaya mo, isa din akong pare. Ngunit nakita ko malaki at madilim na butas sa gitna ng mga simbahan. Isang butas na walang sino man ang nakakakita. Napakalalim na halos hindi makita ang pinakailalim kung meron man. Butas sa simbahan. Saang lugar? Dito sa bansa? Sinasabi ko na nga ba, hindi ikaw yung taong inaakala ko. Hindi mo nauunawaan ang sinasabi ko eh. Sa ganitong paraan bibigyan kita ng pagkakataon para ikaw mismo makatuklas kung anong uri ng butas ang sinasabi ko. Bukas sa bukas, babalik ka sa bayan. Sa ngayon magpahinga ka muna. Matapos itong sabihin ni Martin, mabilis siyang lumabas ng kubo. Muling napatingin si Benedict sa sahig. Saka pa lamang nito naalala kung saan nakita ang selyo. Sandali lang. Naalala ko na kung saan ko nakita ang selyo. Martin! Martin! Sandali lang! Isang bagay pa! Napalingon si Martin at muling bumalik. Ano yon? Tungkol dito. Hindi ba kay Haring Solomon ang selyo? Ang akala ko hindi mo na napansin. Halika, sumunod ka sa akin. Naglakad ang mga ito papunta sa kagubatan hanggang sa marating nila ang isang yungib. Pumasok sa loob si Martin. Akmang susunod sana si Benedict nang marinig ang boses ni Ador. Benedict, utos mo lang ang inaantay namin. Kaya na nating ubusin ang mga yan eh. Walang armas sa kanilang kampo. Kaya madali lang para sa atin ang tapusin sila. Teka, hindi muna Ador. May kailangan pa ako malaman. Sa ngayon, magtago lang kayo. Pero ito na ang pagkakataon. Walang armas sa mga kalaban. Yan nga mismo nakakapagtaka. Kalaban na ng batas ang turing sa kanila, pero kampante pa din sila. Hindi natin alam kung anong tinatago ng grupong to. Kaya kailangan mag-ingat. Sige na. Bago pa malaman ng mga taga dito na natunto natin ang kuta nila. Dali-daling bumalik sa pinagtataguan si Ador. Sinabi sa mga kasama ang pinag-usapan nila ni Benedict. Tumuloy ito papasok sa yungib. Tumambad ang napakalawak na espasyo sa loob. Nakatayo sa gitna si Martin habang hawak ang ilang peraso ng papel. Halika, ikaw mismo ang bumasa. Alam kong magugulat ka, Padre, pero ito ang katotohanan. Inabot nito ang mga papel kay Benedict. Nakasulat sa salitang Armaic kung ano ang nilalaman ng mga pahina. Ngunit naunawaan nito ng binata dahil sa mga naituro sa kanya ng yumaong ama. Ang salita ng mga Hudyo, ang lengguwahe ni Jesus. Nanlaki mga mata ni Benedict nang malaman niya ang hawak na salita ay mula sa tinagong aklat ng propetang si Enoch. At ito ay patungkol sa aklat ni Solomon. Hindi makapaniwala si Benedict sa mga natuklasan. Hindi ba nakakagulat? Si Haring Solomon may 12 selyo o higit pa. At ang lahat ng ito ay nagtataglay ng kanyang kapangyarihan. At alam natin na alagad ng Diyos ang matalinong hari. Oo, isa sa pinakamatalinong alagad ng Diyos. Ang katalinuhan ni Haring Solomon ay nagmula sa Demonyo? isa pa lang to sa maraming katotohanan tungkol sa simbahan. Mga bagay na itinago sa atin. Ngayon, Padre, sabihin mo, naniniwala ka pa ba? Hindi ko alam, Martin. Bigla akong naguluhan eh. Ito ang katotohanan, Benedict. Wala kaming intensyong masama. Gusto lang naming maimulat ang karamihan tungkol sa katotohanan. Ngunit ang simbahan, itinuturing kaming kaaway. Isang kulto. Kasi pinatay niyo mga pari sa bayang to. Isinabit ang ulo sa altar. Nararapat lang yun sa kanila dahil hindi sila nababagay na maging lingkod ng Diyos. Gusto mo bang malaman kung anong krimen ang ginawa ng mga paring pinatay namin?
Yan mismo ang dahilan kung bakit ako nandito. Iisa-isahin ko sa'yo. Si Padre Marcos, kinurakot ang pondo ng simbahan, ipinantalo sa sugal. Si Padre Luis, na huling ipinupuslit ang isa sa mga antigong kopa sa altar. Si Padre Celeste, minomolestya, tinatakot na papatayin ang isa sa mga kumakanta sa simbahan. Ngayon sabihin mo sa akin, Benedict, wala ba kaming dahilan para patayin sila? Kaaway na kung kaaway ang tingin sa amin ng batas. Pero isang bagay lang ang hindi namin kailanman aaminin. Yon ang paratang nila na kami ay kulto. Hinawakan ni Martin ang braso ni Benedict. Isang pangitain mula sa nakaraan ang nakita. Kabilang dito ang mga krimen na ginawa ng tatlong pare. Ang korupsyon ng simbahan, ang korupsyon ng politika. Nakita din ng binata kung paanong nasira ang mga bagay na ito, ang pundasyon ng simbahan. Matapos ang pangitain, biglang tinanggal ni Benedict ang botones sa kanyang kwelyo. Batay sa ginawa mo, nagising ka sa katotohanan. Hindi ako sigurado, Martin, pero isang bagay lang ang alam ko. Hindi ko nagugustuhin pang tawagin ang sarili kong pare. Yan din ang sinabi ko sa sarili. Lalo na nang mapasakin ang mga pahinang ito. Sige na, umalis na kayo na mga kasama mo. Nagulat si Benedict. Alam ni Martin ang tungkol sa mga kasama. Teka. Alam mo yung tungkol sa mga kasama ko? Oo, alam ko ang tungkol sa kanila, pati na rin ang misyon mo. Isa kang sundalo, Benedict. Isang pare na naging sundalo. Tama ka, Martin. Sundalo nga ako. Payo lang, kaibigan, wag mo sanang mamasamain. Mas mabuti nang manatili kang nakasuot ng uniforme ng isang mandirigma kaysa magtago sa sotana at magkunwaring banal. Matapos magsalita ni Martin, tuluyang binuo ni Benedict ang isipan. Kumalas sa pagkapare, pinagpatuloy ang pagiging sundalo. Hindi nila isinagawa ang misyon dahil maging si Padre Paterno natuklasan na may hindi magandang ginagawa sa simbahan. Hindi makapaniwala si Benedict sa mga natuklasan, maging ang kapangyarihan ni Martin. Ayon dito, lubusan niyang naunawaan ang kasulatan ni Haring Solomon, kaya nagkaroon siya ng kakayahan na mailabas ang kapangyarihang taglay ng selyo ni Solomon. Mon.